So good day students, I am Sir Dan Bersims, and for today I will discuss you the angle of elevation and the angle of depression. And in this lesson, magkakaroon kayo ng realization na yung palang simpleng pagtingin natin sa taas and sa baba ay meron ng nabubuong angles or measures. Let's say kunwari, tumingin kayo sa taas, nakakita kayo ng eroplano. Tumingala kayo. Pagtingin nyo dun sa eroplano, yung aksidenteng pagtingin nyo sa eroplano, may mabubuo na kaagad na angle. And kunwari na, may tumawag sa inyong may kaklaseng tumawag sa inyo na nasa building. Pagkatingala nyo sa kanya, yung simpleng pagtingala nyo sa kanya, nagkakaroon na agad ng measures. So later on, pag-uusapan natin yan. And of course, by the end of the discussion, the students will be able to identify the angle of elevation and depression in a right triangle, as well as identify opposite and adjacent sides at a right triangle given the angle of elevation and depression. And last, use the correct trigonometric function when solving equation. So mamaya, kapag nagsosolve na tayo, ma-encounter pa rin natin yung mga na-aral na nating trigonometric function. So bilang recap, ito yung mga trigonometric function. So kung natatandaan natin, yung SOHCAHTOA, CHOSHAKAW, ayan yung mga trigonometric function wherein the trigonometric ratio of sine is opposite over hypotenuse, and for cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse, and the trigonometric ratio of tangent is opposite over adjacent, and the trigonometric ratio of cosecant is hypotenuse over opposite, the secant is hypotenuse over adjacent, and last, the cotangent theta is equal to adjacent over opposite. So mahalagang tandaan natin itong mga trigonometric function na ito dahil mamaya gagamitin natin to para kunin yung mga sides ng triangle na ibibigay ko mamaya sa mga problems. So first, let us define what is angle of elevation. Sabi dito, the angle of elevation is an angle that is formed between the horizontal line and the line of sight. If the line of the sight is upward from the horizontal line, then the angle of form is the angle of elevation. So, kung makikita nyo yung drawing, sabi dito, mabubuo lang yung angle of elevation kapag nabampas siya dun sa horizontal line. Siyempre, di ba? Ang paningin natin laging may horizontal line. So kapag yung paningin natin ay tumaas, may mabubuong angle, and ang tawag doon is angle of elevation. Angle of elevation kasi nga pataas. While the angle of depression on the other hand is, sabi dito, the angle of depression is the angle one has to look down from the horizontal, see something on the lower level. The line of sight is direct line from the observer to the object they are looking at. So for an angle of depression, the line of sight is angled down. So sinasabi lang dito na ang angle of depression is yung angle na nabubuo kapag ang paningin natin ay pababa. So ito lang yung idea niya. Tingnan nyo yung taong nakatayo dun sa ground. Lagi nating tatandaan yung horizontal line na. Tingnan nyo yung pagtingin niya dun sa airplane. Pag tingala nyo doon sa airplane, may nabuong angle. Yun yung angle of elevation, yung kulay blue. While yung red naman, yung pagtingin niya sa aso, yung angle na nabuo doon, yun yung tinatawag na angle of elevation, angle of depression. So, para mas maintindihan nyo kung para saan yung angle of elevation and depression, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa. So, para sa ating unang problem, at a point on the ground, 40 feet from a tree, the angle of elevation to the top of the tree is 38 degree. So, find the height of the tree. So, paano natin siya i-illustrate? So, sabi dito, at a point on the ground. So, imagine natin na ito yung point. 40 feet. 40 feet from the tree. Dito natin lalagay yung tree or yung puno. Yung drawing tayo dito ng puno. So, ang sabi dito, 40 feet from the tree. Gawa tayo dito ng horizontal line. And the angle of elevation to the top of the tree is 38 degree. So sabi dito, nakabuo daw ng 38 degree from the top of the tree hanggang dun sa point on the ground. So, etong angle na to ay
38 degree. So, ito yun. So, since given na yung yung distance ng point sa tree, ito yung 40 feet. So, makukuha na natin yung height ng ng puno. So, guys, imagine lang natin yung yung object as triangle, di ba? Ito ay right triangle. Yan, binabuo diyang right triangle. This is 90 degree. 90 degree. Then, kapag given na yung isang degree at saka yung isang side, siyempre pwede na natin makuha yung isang side, which is yung height ng puno. So, dito napapasok yung trigonometric function na sinabi ko kanina. Since ang hinahanap natin is yung height ng tree, so ang relation nitong side na to dito sa 38 degree ay opposite. So, ano bang trigonometric function yung may opposite? So, isipin natin, di ba yung yung tangent. So, pwede natin gamitin yung tangent. So, ang trigonometric ratios ng tangent is tan theta is equal to opposite over adjacent. So, since meron tayong given na adjacent, magiging opposite, yes, substitute lang natin yung 40 feet. I know, 38 degree to. May given nga pala tayong angle. Tan 38 degree is equal to opposite over 40 feet. Then, para mag-proceed tayo, kailangan nating, since ang hinahanap natin is opposite, at yung opposite, kailangan mawala yung 40 feet. So, paano natin gagawin yun? I-multiply natin to both sides sa 40 para makancel. So, cancel. Dito rin. So, may iwan yung opposite. So, magiging ganito siya. Pwede natin itong gawing variables. Pwede siyang opposite o kaya x. Yan na lang. Tan 38 degree times 40 feet. So, kukuha tayo ng calculator. So, dapat meron kayo dyang calculator. So, pipindutin lang natin yung tan 38. Pwede natin siyang idiretso. 40 tapos tan 38 equal. So, ito na yung yung height ng puno. 31 point mag 2 decimal places tayo. 31.25. Ito na yung height ng ating na hinahanap. So, ibig sabihin, itong height na to is gamit tayo ng 38.25 feet. So, next. So, proceed tayo sa ating next example. A building is 8 meters tall. The angle of elevation from the top of the building to the top of a tree is 44 degree. And the angle of depression from the top of the building to the base of the tree is 58 degree. Find the distance between the base of the building and the base of the tree, giving the answer to 2 decimal places. So, dito naman parang hahanapin naman natin yung distance ng building sa kanong tree. So, sabi dito, a building is 8 meters tall. Magdodrawing muna tayo dito ng building. So, kunwari na lang building to. Huwag nyo napansinin. Basta building yan. Tapos, yung puno. Sabi dito, the angle of elevation from the top of the building to the top of the tree is, wait lang, muna tayo dito ng horizontal line. Nandito yung horizontal line. So, tapos ang sabi dito, the angle of elevation from the top of the building to the top of a tree is 44 degree. So, ito yun.
Ito yung elevation. Bakit? Kasi nga, pataas siya. Ilan to? 44 degree. Then, sa depression naman, the angle of depression from the top of the building dito daw and to the base of the tree is ito yun. Is ilan? 58 degree. So, since 58 degree yan, ang hinahanap natin, sabi dito, find the distance between the base of the building and the base of the tree. Ito nga, hinahanap naman natin dito yung distance ng building sa tree, which is ito yun. So, paano natin siya kukunin? So guys, isipin nyo, etong angle na to, kung iisipin nyo, 90 degree yan, perpendicular yan, 90 degree. So, gagamitan lang natin siya ng common sense. Kung 90 degree to, minus mo yung 58 degree, ilan? I-calculate nyo. So, 38 degree. Tama ba? Wait nga. 90 degree, ay 90 minus 58. 32 pala, sorry. 32. Ibig sabihin, 32 to. So, kung meron tayong given na wait lang, nakalimutan ko pala yung, ito ay 8 meters nga pala. 8 meters. Tama ba? 8 meters tall. Kung given na tong 32 degree, and meron na tayong isang side na 8 meters, since ito nga yung height ng, tawag dito, ng building, siya yung magiging adjacent nung 32 degree. So, anong pwede natin gamiting, doon? Trigonometry function. So, pwede ulit natin gamitin yung yung tangent. Since meron tayong adjacent, so ang hinahanap natin is yung opposite nung 32 degree. So, tangent, gamitin ulit natin yung tangent 32. Tan 32 degree is equal to tangent opposite. So, tama ba? Opposite, gawin natin y. Since wala namang given, gawin natin siyang y. And 8 meters. Saan galing yung 8? Dito sa adjacent, which is yung 8. Next, paano natin kukunin yung so, kailangan pala muna natin siyang i-times both side para matanggal yung makancel din. Dito may 8 din. So, natira na yung 9. Ilipat na lang natin dito. Pares lang yun. So, matitira yung tan 32 degree times 8. Pwede ulit natin yan i-diretso. Tan 32. So, gamitan ulit natin ng ng calculator. 8 times tan 32. 4.99. Kung i-round off, magiging 5 na yan. So, 5 na yan kasi 4.9989 yun. Understood, 5 na yun. So, anong distance ng ng puno and the building is 5 meters. Paano kung kung ang kukunin naman natin is yung height ng puno? So, ganito naman ang mangyayari diyan. Since given na yung yung 44 degree and yung etong side na to and yung parehas lang yan ng kung 5 meter to, ibig sabihin buuin natin yung triangle, wait lang. Kung 5 meter to, ibig sabihin etong side na to is 5 din kasi magkasukat yan eh. So, magiging 5 din to. Kunin natin yung yung given na to, di ba 8 to, 8 meter. Ito yan, magkasukat lang yung yan. Kung 8 meter to, 8 meter din to. Ngayon, ang kukunin na lang natin itong part na to para makuha natin yung height ng puno. So, paano natin yung gagawin? Gagamitin ulit natin yung tangent. Tan 44. Bakit naging 44? Ito yun. Opposite
Ay, no. Y. Y yan, Y. Sorry. Over 5. Multiply both side by 5. Cancel. So, matitira ang Y. Gamitan ulit natin ng calculator. 5 tangent 44 degree is 4.83. Rounded up. So, kung 4.83 to, and ito ay 8, ipag-a-add lang natin yan. 4.82. The height of a tree, height of the tree to, height of the tree is plus 8 meter is equal to 12.82. 12.82 ang height ng puno. Ito is height to ng puno. Ito yung yung pinakang hinahanap natin kanina, which is yung distance ng building and ng puno. And ayun, ito nga yung yung height ng puno. So yun. Proceed tayo sa ating next example. So, para sa ating third example, and ito na rin yung last example natin. Ang hahanapin naman natin is yung angle. So, sir, paano kung ang nawawala naman is yung angle and ang given naman is yung mga sides? So, madali lang yan. So, sabi dito, a 75-foot zip line is attached to the top of a 50-foot building. If you are lying on the ground where the zip line reaches and are looking up to your friend at the top of the building, what is the angle of elevation? So, sinasabi dito sa problem na to, kung nakahiga ka daw sa sahig and nakita mo yung kaibigan mo na nandun sa tuktok ng building, and yung lugar kung nasan ka is iyon yung dulo ng zip line. So, ang hahanapin natin kung ilan yung angle of elevation ng zip line patungo dun sa kaibigan mo na nandun sa tuktok ng building. So, ngayon illustrate muna natin yung yung drawing. Kung ito yung building, i-assume na lang natin na building to. So, building to, nandito yung kaibigan mo. Basta kaibigan mo yan. Tapos, basta yan, kaibigan mo yan, and nandito ka sa pinakambaba. Nakahiga ka. And you are looking to your friend na nandun sa tuktok. Ito na yung zipline natin. And ito yung, syempre, yung horizontal. Yung ground. Ito yung ground. Sabi sa problem, ang height daw nung building is 50 feet. And yung yung size ng ng zipline is 75 feet. And ang hinahanap natin, yung angle of elevation. Saan natin ilalagay? Angle of elevation, ibig sabihin dito kasi pataas to. Ito yung hahanapin natin. So, ngayon, para makuha natin yung angle, mag-iisip tayo ng ng trigonometric function na meron yung isa sa mga ratio na nandun. So, ano ba yung side na meron dito? So, opposite ng ng theta is yung 50 feet. And ang another side na merong given is itong hypotenuse, or yung yung tama, yung hypotenuse, which is 75 feet. So, paano natin siya i-calculate? So, ang gagamitin nating trigonometric function is sine. Sine theta. Bakit? Kasi nga, ang given is yung opposite and hypotenuse. So, ano bang trigonometric function ng sine? Diba opposite over hypotenuse? So, substitute lang natin. 50 over 75
equal. So, pwede natin to i-simplify eh. Simplify natin. Or wag na pala. Pero pwede siyang i-simplify or i-lowest term. Pero pwede na rin natin siyang i-diretso. So, paano natin siya gagawin? Sin theta is equal to, para makuha yung angle, kukuha tayo ng calculator. So, paano natin siya itatype sa calculator? Una, pipindutin lang muna natin yung shift, tapos sign. Since sign yung ginamit natin. Then, i-type natin yung 50 over 75. Over 75. So, ito yung lumabas. 41.81. So, lumabas na ang angle of elevation daw is 41.81. Hindi ba sabi ko na pwede pa itong i-simplify. Kung ilalabas term natin to, magiging 2 over 3. Bakit naging 2 over 3? Divisible by 25 parehas. So, 50 divided by 25 is 2 and 75 divided by 25 is 3. So, try natin yung 2 over 3. Ganon din yung lalabas. Una, pindutin ulit natin yung shift. Shift sign 2 over 3. Kung mapapansin nyo, parehas lang yung lumabas. Kaya, kahit hindi nyo na siya i-simplify or kung gusto nyo i-simplify, pwede naman. So ayun nga, ang lumabas na angle of elevation is 41.81. So, ayun lang guys, that's all. Sana may natutunan kayo and thank you.